Samantala sa Su Family Town, tinipon ni Pingpong ng gabing iyon sa kanyang kwarto ang mga pinagkakatiwalaan niyang kasamahan para pag-usapan ang kanilang estratehiya laban kay Jiangli. Ibinahagi ni Pingpong ang kanyang pagkakaunawa sa sitwasyon. Kahit nabigo tayo sa nakaraang pag-atake, malaman naman natin kahit papano ang espesyal na abilidad ni Jiangli. Walang kwenta ang mga makalumang armas sa kanya. Iniigop lang ang mga ito at ibinabalik sa atin. Buti na lang, ang kanyang opensiba ay limitado. Hindi siya nangangaas na lumabas ng kuta at tinatakot lang tayo sa kanyang abilidad sa pamamaril. May mga blind spot sa depensa ang kanyang kuta. Hindi lahat ng anggulo ay may mga bintana. Kaya ang plano ko ay atakihin ang mga blind spot na ito gamit ang mga mutants. Habang ang mga taga-nayon ng Su Family Town ay mag-uukay ng lagusan para sa pagbomba sa ilalim ng lupa. Ang ibabaw natin pag-atake ay pandil ng lamang para makuha ang atensyon ni Jiangli. Mga pain lang ang mga ito. Ang tunay nating layunin ay mag-ukay ng lagusan at magpapasabog tayo mula sa ilalim. Nang marinig ni Liang Yu ang plano ni Pingpong, nagulat ito at sinabing, "Pagagawan mo ng mahirap na trabaho sa ganitong kalamig na kondisyon ang mga taga-nayon ng Su Family Town? Gusto mo ba silang mamatay?" Sumagot ng matigas si Pingpong, "Wala akong pakialam sa mga buhay nila. Ilang daang mga kanayon na nila ang pinatay ni Jiangli. Kung wala tayo, mas wala silang pag-asa laban kay Jiangli. Minsan, kailangan magsakripisyo para makamit ang tagumpay. Ang pagsunod sa mga utos ang pinakamaalaga sa militar. Kailangan nating gamitin ang lahat ng paraan para mapatumba ang kuta ni Jiangli." Sinara ni Liang Yu ang kanyang kamao. Nanginginig ito sa galit at sinabing, "Pero mga inosente silang mga taga-nayon. Hindi ako sundalo, kaya hindi ko magagawa yon." Pinitigan ng matalim ni Pingpong si Liang Yu. "Mang sandaling sumali ka sa Special Forces ay naging isa ka na sa amin. Kung wala kang magandang estratehiya, kailangan mong sumunod sa utos." Nang maramdaman ni Shen Surong ang tensyon, kagad itong sumabat at sinabing, "Nasa desperado na tayo na akbang. Maraming supply si Jiangli na magiging napakalaga para sa West Mountain Base. Sa ganitong oras ng apocalypse, hindi tayo pwedeng magpakita ng awa sa iba. Ang protektahan ng ating mga sarili at ang mga malapit sa atin ay isa ng malaking hamon. Halimbawa, kagaya ng mga estudyante mo." Kumalma si Liang Yu nang mabanggit nito ang kanyang mga estudyante. Ang kanyang mabuting moral ang nagpapahirap sa kanya para hayaan ang mga ganong klaseng aksyon. Pero alam na alam nito sa sarili niya na wala siyang laban kay Pingpong. Ang kumprontahin sila ng direkta ay hindi lang kulpapakamatay. Magdadala pa ito ng panganib sa kanyang mga estudyante. Manpatuloy si Shen Surong, "Uutusan lang naman natin sila para mag-ukay ng lagusan. Hindi naman sila isasakripisyo sa labanan. At saka, sanay sila sa pagsasaka. Kaya hindi ito ganong kahirap para sa kanila." Tumayo si Liang Yu nang medyo nanghihina at sinabing, "Sige, ayusin mo. Pero sana, unahin mo ang buhay ng mga tao at maiwasan na may mamatay sa mga taga-nayon." Pagkatapos ng magdamag na pag-uusap, nakabuo na sila ng plano sa labanan. Tinawag ni Pingpong ang leader ng nayon para tipunin ang lahat ng nasa nayon. Dose-dose ng mga sundalo na armado ang mga nakatingin sa mga taga-nayon na para bang mga preso. Kinuha ni Pingpong ang megaphone at sumigaw. Tungkol ito sa mamamatay tao na si Jiangli sa kabilang ilog. Gumamit na kami ng napakaraming tauhan at kagamitan. Pero ang lalaking ito ay napakatuso at napakadulas. Ngayon, kailangan namin ang inyong pagtulungan para magukay ng lagusan at poksay ng demonyon si Jiangli. Hindi kumbinsido ang mga taga-nayon at magagalit ang mga ito at bumulong. Kinakain nila ang ating pagkain. Hiniinom nila ang tubig natin. At ngayon, gusto nila tayong gumawa ng mahirap na trabaho. Napakasama naman nito. Sinubukan ng lider ng nayon na awatin ang kanyang mga kanayon. Kumalma kayong lahat. Iniisip lang ng organisasyon ng pangmatagalang kapayapaan ng ating nayon. Naguluhan ng mga taga-nayon at sinabing, "Matagal na kaming payapa kahit nandyan pa si Jiangli. Kami ang unang umatake sa kanya at gumanti lamang ito." Magmamaktol ang mga taga-nayon dahil sa pagkaligalig. Pinapanood ni Liang Yu ang eksena. Iniisip nito na ang desisyon ni Pingpong ay maaaring magatid sa kamatayan ng maraming mga inosenteng taga-nayon. Nang matanggap ni Jiangli ang impormasyon mula kay Liang Yu, medyo nagulat ito at sinabing, "Hindi ko isinaalang-alang ang pagpapasabog sa underground. Pero sa kakulangan ng kagamitan sa pag-uukay at ang matinding malamig na panahon, ang progreso ng ganyan na paraan ay walang kaduda-duda na magiging napakabagal. Hindi ko kailangan ng mga amba dito." Meron nang naisip na estratehiya si Jiangli. Nakapag-desisyon na ito na sumunod sa agos ng kanilang plano. Hayaan silang magukay ng lagusan at kapag malapit na silang matapos, wawasakin nito ang lagusan at masaya niyang panonoorin ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Kaya lang, nang marinig ito ni Liang Yu, magalala ito at sinabing, sa ganyang paraan, panigurado ang mga taga-nayon ang magdurusa. Kaya lang, hindi ito pinansin ni Jiangli at pinalitan nito kagad ang usapan. Tinanong niya si Liang Yu,
Saang kwarto ang iyong tinutuluyan? Magkataka si Liang Yu at sumagot. May balak ka ba na puntahan at hanapin ako? Misteryosong ngumiti si Yang Li at sinabing, susi ito kung ikaw at ang mga estudyante mo ay maaaring makatakas. Inilarawan ni Liang Yu ang kanyang lokasyon, kaugnay sa marangyang kastilyo na ginawa ni Chanlei. Sa sumunod na araw, gumalaw ang lahat ayon sa plano para atakihin ang kuta ni Jiang Li. Pinapanood lang ito ni Jiang Li na may ngiti ng panunuya. Sa tabi niya, kasama niya sina Joker at Yang Mi na binibigyan siya ng masarap na masahe. Nauuaw ako, sabi ni Jiang Li. Kumuha kagad ng tubig si Yang Mi at tinitigan ito ng malagkit. Sabay sabing, mama mo ka na, Jiang Li. At pinainom ito kay Jiang Li. Nang makita ni Lu Karen at Yang Xinxin ang paligsahan ng dalawang babae kay Jiang Li, nakarandam ang mga ito ng inggit. Nagsalita si Lu Karen para basagin ang katahimikan. Medyo mahirap talunin itong si Pingpong. Ang kanyang mga atake ay mas malakas pa sa mga ordinaryong sandata. Sumagot si Jiang Li, ang mga taong ito ay elite na mga sundalo ng West Mountain Base, kaya hindi na ito nakakagulat. Dagdag pa ni Jiang Li, tingnan niyo ang mapangarib na mundo sa labas. Habang tayo ay nakakakain dito at may painitan sa loob, kailangan niyong paalagaan ang mga ito. Malinaw ang pahiwatig ni Jiang Li. Kailangan nilang ipakita ang kanilang pasasalamat. Tumango ang mga babae na tanda ng pagsangayon. Alam nilang lahat na ang lahat ng to ay salamat kay Jiang Li. Nagsalita si Yang Mi nang may pag-aalala. Kahit na alam natin ang kanilang plano, ang pananatili palagi dito sa loob ay hindi pang matagalang solusyon. Hindi natin malalaman ang progreso ng kanilang plano. Tumingin si Jiang Li kay Yang Xinxin at sinabing, pwede bang ipaliwanag mo ito sa iyong pinsan? Tinitigan ni Yang Xinxin si Yang Mi na para bang ito isang tanga. Nagpaliwanag ito ng may pagmamalaki. Ang tunog o inay mas mabilis makarating sa mga solid o mga bagay na buo kaysa sa hangin. At dahil nasa basement tayo, dinig natin ito ng mas malinaw. Sa paggamit ng sound wave receiver, kaya kong suriin ng eksakto ang distansya nila sa pamamagitan ng computer. Malamang, hindi kaya ng utak mo na maintindihan ito. Maguguluhan na nagtanong ulit si Yang Mi. Kung gayon, wala tayong kailangang gawin sa ngayon, kundi maghintay. Tumango lang si Jiang Li ng may ngiti at sinabing, nagtatrabaho silang lahat para sa walang kabuluhan. Kailangan lang natin na magpahinga at mag-ipon ng lakas at i-enjoy ang kanilang ginagawa. Pagkatapos ng ilang oras na pag-atake, nagdesisyong magpahinga saglit sina Pingpong at ang kanyang grupo. Naglakad pabalik ang mga ito at tumigil sa mga nag-uukay para tignan ang progreso. Ang lagusan ay puno ng mga inaing at pamdaramdam. Maya-maya lang, may isang lalaki na dinala palabas na naka-stretcher. Pagkatapos ng mabilis na pagsusuri, dineklara ng medik ng militar na patay na ang lalaki dahil sa atake sa puso. Dahil dito, isang batang lalaki ang hindi nakatiis sa kanyang galit. Binato nito pababa ang kanyang pala at galit na sumigaw. Ang lulupit ninyo, hindi kayo mga tao. Tinatrato nyo kami na parabang mga ayop. Hindi ko nagagawin pa ito. Ang nangangasiwa na si Shen Hong ay inikpitan ng awak sa kanyang AK-47 rifle at sinabing, ginagawa namin ito para makapagiganti kayo. Pagkatapos, ipinutok nito ang kanyang baril sa taganayon. Malayo na ang naukay natin. Kung susuway kayo sa utos, susunod kayo sa ukay. Sa sandaling ito, nagmamadaling tumawag si Liang Yu kay Jiang Li at sinabing, kung magpapatuloy ito, mahigit sa 100 tao ang mamamatay sa mga taganayon. Wala ka bang ibang maisip na paraan para mabawasan ang mga masasawi sa mga inosenteng tao? Kalmado lang si Jiang Li. Ngumiti ito at sinabing, inaasahan ko na ang lahat ng to. Pero napansin ko, nakakaunti na lamang ang special na forces ng mga sundalo ang umaatake sa aking guta sa mga nakaraang araw. Saan nagpunta ang iba? Meron ba silang ibang misyon? Sumagot si Liang Yu. Dahil sa pagdami ng bilang ng mga nasasawi sa mga taga-nayon, naging tensyonado na dito. Kaya si Pingpong ay nadiwan ng ilang tauhan sa nayon para manatili ang kaayusan. Pagkatapos ng tawag, nakaisip ng bagong plano si Jiang Li. Sa isip nito, ilang araw na ang nakakaraan mula nang uli kami maglaban. Si Pingpong at ang kanyang grupo ay malamang uminto na sa pagka-alerto. Kung hindi ko sila yayanigin ng konti, baka isipin nila na nagtatago lang ako dito sa kuta at maghihintay na mauli. Bumulong ito sa sarili at sinabing, konting sindak lang at ayos na para sa kanila. Sa sumunod na araw, sinuot ni Jiang Li ang kanyang espesyal na panlaban na damit na gawa ni Lu Karen at naganda na ito kasama si Mingming para umikot. Ang kuta ay may emergency exit na tanging si Jiang Li lang ang may alam. May 3 kilometro ito nga ba sa underground na lagusan at ang labasan nito ay sa lapida sa burol na nasa likod ng pampublikong sementeryo. Hindi rin inakala ni Jiang Li na gagawa ng emergency exit si Wang Ximing sa isang sementeryo. Naglabas ng snowmobile si Jiang Li mula sa kanyang kabilang space dimension. Tumungo ito diretso sa Su Family Town. Ang bantay sa pasukan ng nayon ay kaagad nakita ang figura ni Jiang Li.
Inakala nito na maagang bumalik ang frontline na kapitan dahil sa armband sa kanyang panlaban na suot. Sumaludo ito sa kanya, pero bago pa siya makapag-react, ginilikan na ito ni Jiang Li. Mabilis niya itong napatay gamit ang kanyang espada. Tahimik na inubos ni Jiang Li ang lahat ng bantay at itinago ang mga bangkay ng mga ito sa kabilang space dimension. Kahit na sina Jiang Li at Mingming ay mas malakas sa kanila, mas pinili ni Jiang Li na wag gumawa ng ingay. Kaya lang, ang amoy ng dugo ang nagpa-alerto sa mga aso ng militar. Nagsimulang tumawol ng paggalit ang mga ito. Ang mga biyasang aso ay hindi tatawol ng walang dahilan. Dahil nakarandam ng panganib ang Special Forces na grupo, madaling lumabas ang mga ito. Sa sandaling nakita nila si Jiang Li, pinaputukan nila ito. Pero nagulat ang mga ito dahil ang kanilang bala ay iniigup lang ng kakaibang uli-uli. Napagtanto nila na ang lalaking kaharap nila ay si Jiang Li. Dahil hindi sila handa, gamit ang dagundong ng dragon na espada ni Liang Yu, nagpakawala ng mabangis na atake si Jiang Li na nagdulot ng pagkaputol-putol ng mga bahagi ng mga katawan ng mga sundalo. Kaagad na alerto si Pingpong sa narinig nitong kaguluhan. Samantala, ang mga taga-nayon na nasa construction ay narinig ang mga putok ng baril. Mantataka ang mga ito at sinabing, may isang tao ba na nag-aayos ng mga paputok? Pagkarinig ng barida ni Pingpong, kaagad itong nagseryoso at nagutos. Tara, bumalik tayo sa nayon at mag-imbestiga. Sa mga oras na yon, nakuha na ni Jiang Li si Chanlei at tumatakas na ang mga ito. Nagtanong si Chanlei nang may pag-aalala, kapatid na Jiang Li, masyadong alata ang bakas ng ating snowmobile. Hindi ba malalantad ang iyong emergency exit? Hindi kumibo si Jiang Li at kumpiyansang ibinalik ang snowmobile sa kabilang dimensyon at sinabing, kahit sino man na may utak ay maaaring mahanap ang lugar na ito. Malalantad naman talaga ito bukas o makalawa, pero hindi ako nangangamba tungkol dito. Isang makahulugan ng ngiti ang makikita sa mga labi ni Jiang Li. Sa totoo lang, inaasahan ko na susundan nila ako dito. Pagkabalik sa nayon ni Pingpong, galit na galit ito nang makita niya ang mga bangtay ng kanyang special forces na mga sundalo na nagkalat kahit saan. Naisip nito ang kanyang diskarte na patuloy na pag-atake sa kuta, habang sikretong nag-uukay ng lagusan ng walang palya. Pero sa halip, ang kanyang base ay napasukan. Napagtanto nito na baka merong traitor sa kanyang mga kasama. Kung hindi naman mangangas si Jiang Li na lumabas ng kanyang kuta. Nanginala si Shen Surong at sinabing may mga tao akong nagbabantay sa kanyang kuta 24 oras. Kaiklangaw ay hindi makakatakas ng hindi ko nalalaman. Maaari kayang may iba siyang labasan? Pinagsalubong ni Shi Dayong ang kanyang mga kamo dahil sa galit at sinabing, baka meron nga. Ang ating West Mountain Base ay marami din na emergency exit. Marahil isa itong inside job. May taong nabunyag sa kanya tungkol sa ating operasyon. Kaya umatake siya sa base ng walang kakot. Sumagot si Pingpong at sinabing, totoo, ang West Mountain Base ay may ilang emergency exit at narinig ko na si Mr. Chen ay may pribadong hisa. Ang level ng kuta ni Jiang Li ay hindi maaaring isa lang ang labasan. Kung gayon, ang ating plano sa pag-ukay ng lagusan ay nalaman na rin niya. Wala nang kwenta ngayon kung ipagpapatuloy pa natin ang pag-ukay. Sa mga sandaling yon, isang sundalo ang nagmamadaling lumapit. Kapitang Pingpong, habang nagbibilang kami ng mga taga-nayon, nalaman namin na ang mutant na si Chanlei ay nawawala at wala rin bakas ng kanyang bangkay. At saka, si Kapitan Liang Yu ay hindi pa bumabalik sa kanyang tiraan. Nang marinig ito ni Pingpong, lalo itong nabalit. Nagnitnit ang mga ngipin nito at sinabing mukhang masigit pa sa isa ang trigger. Kagad itong nagdesisyon na umalis at sinundan ang bakas ng snowmobile. Naguguluhan at nagdadalamati ang lider ng nayon. Maraming taga-nayon ang namatay sa pag-uukay ng lagusang yon. At ngayon, sasabihin mo sa akin na ang lahat ng yun ay walang kwenta. Papaano ko ito ipapaliwanag sa lahat? Samantala, pagkapasok ni Chanlei sa safe house, halos nalula ito sa kanyang nakikita. Maganda si Jiang Li ng isang kwarto, na puno ng figurin, kaset at unan para sa kanya. Sinabi ni Jiang Li kay Chanlei na simula ngayon, dito ka natitira. Tuwang-tuwa si Chanlei, tumalo nito sa kama at niyakap ang unan ng maigpit. Nangako ito at sinabing, simula ngayon, ako na si Chanlei ay handang tawirin ng apoy at tubig para kay kapatid na Jiang Li. At kailanman ay hindi ako atras kahit karapin ko pa ang kamatayan. Pagkatapos, pumunta sa control room si Jiang Li. Dahil sa mga kadamitan at mga impormasyong ibinigay ni Liang Yu na nasa kanyang mga kamay, kaagad na nahak ni Yang Xinshin ang network ng West Mountain Base. Kumpiyansang sinabi ni Yang Xinshin kay Jiang Li na ngayon pwede ko nang paralisaduhin ang network ng West Mountain Base kahit anong oras at putulin ang komunikasyon sa pagitan ng mga ipinadala nilang grupo dito at ang kanilang base. Inimas ni Jiang Li sa ulo si Yang Xinshin at pinuri ito. Napakausay. Kapag natapos na natin ang magagaling na persa ng West Mountain Base, ang banta na kinakarap natin ngayon ay biglang mawawala. Pagkatapos, hinawakan niya sa balikat si Liang Yu at sinabing, hanggat nakakapagbigay ka sa akin ng sapat na alaga, makakaasa ka.
natutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Pero bago yun, kailangan mo pa rin magtrabaho para sa kaligtasan ng iyong mga estudyante. Sa mga sandaling iyon, lumitaw si Pingpong at ang kanyang grupo sa monitor at nahanap na ng mga ito ang emergency exit. Magpakawala ng malademonyong ngiti si Jiangli at sinabing, "Manood kayo, ang palabas ay malapit nang magsimula." Samantala, si Pingpong at ang kanyang grupo ay sinundan ng bakas ng snowmobile na kung saan dinala sila sa isang sementeryo at doon nawala ang mga bakas. Kung isipin ang layo nito sa kuta, napagpasyahan nila na walang kaduda-duda na nandito ang emergency exit. Galit na galit si Shidayong at sinabing, pagkatapos niyang patay ng marami nating kasamahan, kapag nauli ko si Yang Li, paggugutay-gutayin ko ang katawan nito. Biglang may isang sundalo ang tumuro sa malayo. Sumigaw ito at sinabing, nandoon si Jiang Li. Hindi nagatubili si Shidayong na sumubod pa sulong at sunigaw, Jiang Li, isa kang tampalasan. Pupunitin kita ng 1,000 piraso. Mabilis na sinubukan na pigilan ni Sensurong si Shidayong. Huwag ka magpadalos-dalos, bumalik ka rito. Sa sandaling iyon, magbago naman yon ni Shidayong na para bang taong ngonggoy. Sinumpa nito na magbabayad din ng dugo si Jiang Li. Kaya lang, hindi man lang nataranta kahit katiting si Jiang Li. Ang pakikipaglaban sa ganitong klase ng tao na may katapanan pero wala namang ingat ay hindi naman dapat katakutan. Itinaas ni Jiang Li ang kanyang sniper rifle at nagpaputok ito ng 3 beses. At sa ganoong distansya, malabong magbinti si Jiang Li. Pero sinadya niya itong hindi patamaan para pumunta si Shidayong malapit sa mga katibong na kanyang ginawa. Nang malapit na si Shidayong sa kanya, mabilis na inapakan ni Jiang Li ang detonator na ibinaon niya kanina. Kaagad, isang bagyo ng niebe ang gumuho. Mga ilang dosenang metro ang taas na umarang sa kanyang paningin. Sa sandaling ito, sina Sensurong, Pingpong at ang iba ay pasugod na rin kay Jiang Li. Kaya lang, hinarangan sila ni Mingming at ni Liang Yu na hawak ang kanyang dagundong ng dragon. Galit na binantaan ni Pingpong si Liang Yu. Paano mo nagawang pagkaksilan ang base? Ayaw mo bang maligtas ang mga estudyante mo? Hindi na nagaksaya pa ng laway si Liang Yu sa kanila para magpaliwanag. Dahil halos ng kanyang mga estudyante ay namatay na sa kanilang eksperimento. Kaya kinasusuklaman nito ang base hanggang sa kanyang kaibuturan. Sumigaw ito at sinabing, magkaiba tayo ng landas, kaya hindi tayo pwedeng magplano ng magkasama. Wala akong dapat ipaliwanag sa inyo. At dahil doon, sumubod na ito kay Pingpong gamit ang kanyang espada. Si Mingming naman na nasa likod niya ay sinunggaban si Sensurong. Ang lakas ng abilidad ni Sensurong ay depensa. Intensyon niyang arangin ang atake ni Mingming sa pamamagitan ng paggamit ng pader na yelo. Malinaw na minamaliit nito ang lakas ng pagkalmot ni Mingming. Sa isang iglap, patay! Patay kaagad si Sensurong. Hindi makapaniwala si Pingpong. Tinignan niya ulit ang nakahigang katawan ni Sensurong na puno ng gugo. Habang iniiwasan ni Pingpong ang dagundong ng dragon ni Liang Yu, isang malaking pagsabog ang biglang naganap sa likuran ni Liang Yu. Nang mawala na ang alikabok, nakita si Shidayong na puno ng tusok ang buong katawan. Nakahiga ito sa niebe at wala nang kakayahan na makipaglaban. Nanlulumong tinignan ni Shidayong si Pingpong. Pero uli na, dahil nakalak na ang target sa sniper rifle ni Jiang Li, ay pinaputukan pa ito ng isang putok. Siniguro nito na hindi na makakabangon pang muli si Shidayong. Pagkatapos magpaputok, sinigawan ni Jiang Li si Chanlei at sinabing, pagkakataon mo na ngayon. Lumitaw si Chanlei sa likuran nila na parang lumabas sa kung saan. Gamit ang 2 kamay, mabilis na sinara at pinalibutan ng yelo ang mga natitirang special forces na mga sundalo. Sa sandaling ito, hindi na nakipaglaban si Liang Yu kay Pingpong. Sumakay na ito kay Mingming at sinamantala ang pagkakataon na umalis sa lugar. Kasabay nito ang pagkuha niya kay Chanlei at tumakas ang mga ito ng mabilis. Samantala, tumayo si Jiang Li sa ibabaw ng burol. Nakatingin ito sa ibaba ng mga special forces na mga sundalo na nakulong sa yelo at niebe. Tinignan ni Pingpong si Jiang Li nang may pangmamaliit at sinabing, baka iniisip mo na matatrap mo kami sa ganitong kaunting yelo at niebe. Ngumisilan si Jiang Li at sinabing, mag-uumpisa pa lang ang kunay na palabas.